Ang kwentong ito ay hango sa mga sinasabing tunay na karanasan ng ilang tao sa malalayong probinsya sa Pilipinas. Gayunpaman, may mga bahagi ng salaysay na sadyang inangkop, inayos, o dinagdagan upang higit na mapalalim ang kabuuan ng istorya at mapalakas ang damdaming nais nitong iparating. Ito ay isang likhang pampanitikan na may halong kababalaghan at tradisyong Pilipino. Anumang pagkakatulad sa totoong tao, pangalan, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito ay magbigay aliw, maghatid babala, at magpanatili ng interes sa mayamang kultura ng ating mga kwentong bayan. Kung ikaw ay mahina ang loob o madaling matakot, pinapayuhan kang magpatuloy sa pakikinig o pagbabasa ng may pag-ingat. Sa isang liblib na bahagi ng bundok sa Visayas, malayo sa kabihasnan at tahimik na nakatago sa likod ng mga punong matatayog, naninirahan ang mag-amang sina Mang Lucio at Tonyo. Sa isang payak na kubo na yari sa kawayan at pawid, doon sila namumuhay, simple, payapa, ngunit may kasamang pag-ingat sa mga misteryong bumabalot sa kanilang paligid. Si Mang Lucio ay nasa edad 55, dating maangaso at tagagawa ng mga bitad. Malakas pa rin ang kanyang katawan sa kabila ng edad. Walang masyadong sinasabi, pero matalim ang paningin at mabilis kumilos. Sa kanya natutunan ni Tonyo ang lahat tungkol sa kabubatan, kung paano maghanap ng pagkain, umiwas sa mga mababangis na hayop, at makiramdam sa mga kakaibang kilos ng kalikasan. Si Tonyo, sa kabilang banda, ay 14 na taong gulang. Bagamat hindi lumaki sa lungsod o baryo, matalino at maliksi ang bata. Marunong siyang gumawa ng apoy, magbasa ng galaw ng hangin, at makipag-usap gamit lamang ang kilos at tingin sa kanyang ama. Araw-araw ay isang ritual sa kanilang mag-ama, gigising ng sabay bago pa sumikat ang araw, maghahanda ng kaunting nilagang kamote, at sabay silang pupunta sa gubat upang mangahoy, manghuli ng hayop, o mag-ani ng mga halamang gamot. Bagamat malayo sa teknolohiya at modernong kaginhawaan, masaya si Tonyo sa kanilang buhay. Ngunit minsan, habang nakatingin siya sa dulo ng gubat tuwing dapit hapon, may kakaibang kilabot siyang nararamdaman. Para bang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang araw, habang sila'y nasa pangangahoy, may napansin si Tonyo sa lupa, mga bakas ng paa. Hindi ito karaniwang bakas ng tao o hayop. Malalaki ang mga daliri at tila ba ang hubog nito ay hindi pangkaraniwan. Tay, tingnan niyo to, sabi niya habang tinuturo ang mga bakas. Lumapit si Mang Lucio at sandaling tumahimik. Napatingin siya sa paligid bago muling nagsalita, hindi ito pangkaraniwang nilalang. Huwag kang mag-ingay. Uwi na tayo. Habang pauwi, pansin ni Tonyo ang pagbilis ng lakad ng kanyang ama. Malalim ang iniisip nito, tila may kinatatakutan na hindi binabanggit. Pagdating sa kubo, agad nilang isinara ang mga bintana at pinto, kahit tirik pa ang araw. Tay, anong nakita niyo kanina? Tanong ni Tonyo. Gabunan, maikling sagot ni Mang Lucio. Huwag mong banggitin ulit yon sa labas. At kung ano mang marinig mo mamaya, huwag kang lalabas. Hindi maintindihan ni Tonyo ang lahat. Ang alam lang niya, ang igabunan ay isang alamat na ikinukwento ng matatanda sa baryo. Isang nilalang na lumilitaw tuwing dapit hapon, sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi ito ganap na tao, hindi rin hayop. Hindi ito lumilipad, pero kayang maglaho. Sinasabing dinudukot nito ang mga batang mag-isang gumagala sa gubat at hinuhubaran ng kaluluwa. Kinagabihan, habang tahimik na kumakain ng sinaing na saging ang mag-ama, biglang may narinig silang kaluskos mula sa labas ng bahay. Para bang may humahaplos sa pawid na dingding. Dahan-dahan lamang, paulit-ulit, kasabay ng malamig na hangin na pumapasok sa siwang ng bubong. Nagkatinginan ang mag-ama. Inabot ni Mang Lucio ang matulis na sibat na nakatago sa ilalim ng papag. Hinila niya si Tonyo papunta sa likod ng bahay, kung saan may tagong siwang na pwedeng pag-ambaan. Dito ka lang. Huwag kang kikilos hanggat di ko sinasabi, bulong ni Mang Lucio. Maya-maya, biglang may kumalabog sa bubong. Mabilis, parang may gumapang. Sumigaw si Tonyo, pero tinakpan agad ni Mang Lucio ang kanyang bibig. Tandaan mo, hindi ito hayop. Huwag mong pakikitaan ng takot, bulong nito. Dumaan ang mga minuto na tila isang oras ang bawat segundo. Hanggang sa biglang tumigil ang lahat. Tumahimik. Nawalang parang bula ang presensya ng kung sino o anuman ang nasa labas. Kinabukasan, pagbangon nila, nakita nilang may malaking gasgas sa bahagi ng dingding. May kaunting bahid ng dugo.
At sa lupa, muling lumitaw ang parehong bakas ng paa, malaki, may matutulis na kuko, at tila may buntot na hinihila. Mula noon, naging alerto ang mag-ama. Pinanatili nilang sarado ang lahat ng daanan tuwing dapit hapon. Gumawa sila ng palihim na lagusan palabas ng bahay kung sakaling kailanganing tumakas. At si Mang Lucio, palihim na gumawa ng mga anting-anting gamit ang mga halamang gamot at langis mula sa puno ng bagras at banaba. Isang gabi bago matulog, nilapitan ni Tonyo ang kanyang ama. Tay, babalik po ba yung nilalang? Tumango si Mang Lucio. Babalik siya. Hindi lang tayo ang hanap niya. At hindi lang ito simpleng panggugulo. May dahilan kung bakit siya bumalik. Sa puntong iyon, alam na ni Tonyo hindi na basta alamat ang gabunan. Isa na itong banta. At bilang mag-ama, kailangan nilang maghanda. Makalipas ang ilang araw mula sa insidente ng kaluskos at baka sa lupa, muling bumalik sa dati ang takbo ng buhay ni Mang Lucio at Tonyo. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, pareho silang alam na may binabagabag na misteryo, isang aninong patuloy na gumagala sa kagubatan, nagmamasid, at naghihintay ng tamang oras upang muling umatake. Isang hapon, habang si Tonyo ay nasa may ilog upang manghuli ng hipon, nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa paligid. Minsan na niyang naranasan ito noong unang gabi ng gabunan. Pero ngayon, mas malinaw, mas malalim. Ang mga dahon ng puno ay tila tumigil sa paggalaw at ang mga ibon ay naglaho sa ere. Tahimik ang lahat, masyadong tahimik para sa isang buhay na gubat. Habang palihim siyang umaahon mula sa tubig, narinig niya ang isang alingawngaw, parang pag-iyak ng sanggol, mahina, putol-putol, at nagmumula sa ilalim ng lupa. Napahinto siya. Bata, bulong niya sa sarili. Luminga siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang tao o nilalang. Nagtatakbo siyang pauwi sa kanilang kubo, basang-basa at may luha sa mata. Pagdating, sinalubong siya ng amang may dalang itak. Anong nangyari? Tanong ni Mang Lucio. May umiiyak, tay sa ilalim ng lupa, sa may ilog, nanginginig na sagot ni Tonyo. Napatingin si Mang Lucio sa kanyang anting-anting na nakasabit sa pinto. Bahagya itong gumalaw kahit walang hangin. Simula na, mahinang sambit niya. Kinabukasan, nagpunta sila sa baryong malapit upang bumili ng asin, langis, at kandila. Habang nasa tindahan, narinig nila ang usapan ng ilang matatandang lalaki. Nawawala ang 2 kambing ni Kaedo kagabi, sabi ng isa. Sa amin naman, butas ang bubong. Wala namang ulan, pero may malapot na likidong bumalot sa palitada, dagdag ng isa. Sigurado akong hindi ito gawa ng tao, sabad ng isa pang matanda, gabunan ang tawag dyan. Napatingin si Mang Lucio sa anak. Hindi sila nagpahalata, ngunit alam nilang hindi sila nag-iisa sa kinahaharap na panganib. Pag-uwi, agad nilang nilagyan ng asin ang paligid ng bahay, at tinapalan ng mga dahon ng lagundi ang mga siwang ng dingding. Gumawa rin sila ng mga maliit na krus na yari sa kahoy ng santol, at isinabit ito sa bawat sulok ng kubo. Ngunit kahit anong paghahanda, hindi sila handa sa susunod na pangyayari. Kinagabihan, muling narinig ni Tonyo ang pag-iyak mula sa kabubatan. Pero ngayon, may kasamang bulong, parang tinig ng babae na may halong lungkot at galit. Bumangon siya mula sa banig, dahan-dahang lumapit sa bintana, at sinilip ang labas. Sa di kalayuan, sa pagitan ng 2 puno ng akasya, may nakita siyang figura ng babae. Mahaba ang buhok, nakalugay, at puting-puti ang suot, parang hindi nababasa ng hamog. Hindi ito gumagalaw. Tila nakatingin sa kanilang kubo. Napaatras si Tonyo. Tay, may babae sa labas, bulong niya. Agad bumangon si Mang Lucio. Kinuha nito ang isang maliit na salamin at itinutok sa bintana, hindi upang manalamin, kundi upang makita kung ano nga ba talaga ang anyo ng nilalang. Sa salamin, hindi babae ang nakikita, kundi isang hayop na parang aso, ngunit may mata ng tao. Ang ulo ay baluktot, ang katawan ay nangingitim, at tila naglalaway. Gabunan. Tumigil ka sa pagtitig, sigaw ni Mang Lucio sabay hila kay Tonyo palayo sa bintana. Kinuha niya ang isang bote ng langis na may mga dahon ng sambong at binuhusan ito sa 4 na sulok ng bahay. Huwag mong tignan sa mata. Nakakapasok sa isip mo, babala niya. Sumigaw ang nilalang mula sa labas. Isang ungol na parang pinaghalong hayop at sanggol. Umuga ang buong bahay. Biglang bumukas ang isang bintana. Sumambulat ang malamig na hangin. Pikit, anak! Huwag mong buksan ang mata mo, sigaw ni Mang Lucio habang hinahawakan ang sako ng asin.
Nagdasal siya ng orasyon na minana pa sa kanyang lolo, isang matandang albularyo noong kanyang kabataan. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Pawiin ang dilim, iwaksi ang ligaw na laman, sa liwanag ng sagradong apoy, umurong ka. Biglang napuno ng liwanag ang paligid. Walang apoy, ngunit tila nagningning ang mga kandilang nasa altar. Isang matinis na sigaw mula sa nilalang ang sumunod, kasabay ng malakas na hampas ng hangin. At pagkatapos katahimikan. Nang muling buksan ni Tonyo ang mata, wala na ang figura sa labas. Sarado na rin ang bintana. Ngunit sa sahig, may naiwan, isang hibla ng buhok na kulay abo, at isang maliit na buto ng daliri. Hindi pa tapos ito, anak, sabi ni Mang Lucio habang pinupulot ang buhok. Ito'y paunang babala lang. Gusto niyang malaman natin na nariyan siya. At alam niyang alam na natin. Sa mga sumunod na araw, naging mas malala ang mga pangyayari. Nawawala ang mga alagang hayop ng kapitbahay. May nakita ring dugo sa puno ng santol. At sa isang gabing tahimik, may lumipad na malaking anino sa ibabaw ng kanilang bahay, malaki, maitim, at may buntot na kumakampay. Gabi na naman. Ngunit iba ang gabing ito. Mabigat ang hangin, tila may halong usok na hindi mo maamoy, ngunit nararamdaman ng balat. Si Tonyo ay tahimik na nakaupo sa may gilid ng kanilang kubo, hawak ang maliit na krus na gawa sa kahoy ng santol, habang si Mang Lucio ay abalang pinapakinis ang kanyang matagal nang hindi nagagamit na itak. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Mang Lucio, hindi tumitingin. Tumango si Tonyo kahit nalalamig ang katawan. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang ang haharapin nila, ngunit hindi na siya ang batang nanginginig sa takot noong unang gabi. Ngayon, may determinasyon na sa kanyang dibdib, labanan ang gabunan, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa iba pang inosenteng maaaring maging biktima. Ang paglalagay ng bitag kinaumagahan, nagsimula na silang maglagay ng mga bitag sa paligid ng kubo, hindi mga karaniwang bitag para sa hayop, kundi mga bitag na pinahusay ng sinaunang kaalaman ni Mang Lucio. May mga lubid na pinahiran ng langis ng nyog na hinaluan ng durog na dahon ng banaba at ugat ng ikmo. May mga salamin din na pinuwesto upang makita ang tunay na anyo ng nilalang. Ang gabunan ay takot sa sarili niyang anyo, paliwanag ni Mang Lucio habang inaayos ang isa sa mga bitag. Ang mga salamin ay nagpapakita ng katotohanan. Kung hindi niya matanggap ang sarili, mawawalan siya ng lakas. May mga bangkong nilagyan ng kandila sa ibabaw, mga duyan na walang laman, at mga palayok na may asin sa loob. Lahat ito ay bahagi ng estratehiya, lituhin ang gabunan, pagurin, at saka salubungin sa gitna ng kabubatan. Ang gabing walang buwan dumating ang takip silim. Sa gabing ito, walang buwan. Wala ring bituin. Ang langit ay parang pininturahan ng uling, itim at malamig. Nakaupo sa loob ng bahay ang mag-ama, bawat isa may hawak na kandila at itak. Maya-maya, muling narinig nila ang pamilyar na tunog, iyakan, kaluskos, at ang humihiyaw na hangin. Dahan-dahang lumapit si Mang Lucio sa siwang ng dingding at sumilip. Narito na siya, bulong niya. Lumabas sila ng bahay, bitbit ang krus, asin, at langis. Habang naglalakad sa paligid ng bahay, biglang lumipad ang isang anino sa ibabaw nila. Hindi ito ibon. Hindi rin paniki. Isa itong nilalang na hindi mo mailarawan sa iisang salita, may anyong tao, ngunit ang balat ay parang balat ng ahas, ang mata ay pula, at ang mga kuko ay parang pako. Tonyo! Kanan, sigaw ni Mang Lucio. Biglang lumitaw sa gilid ng bahay ang gabunan, nakaluhod, nakangisi, at tila nag-aanyayang lumapit. Lumabas sa anino ang kakaibang hugis ng katawan nito. Ang kanyang dila ay mahaba, at ang mga matay hindi magkapares. Hinagisan nito ni Tonyo ng asin. Napaatras ang nilalang, sumigaw ng tila hayop na nasunog, at naglaho sa isang iglap. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, biglang sumabog ang isang palayok na may asin. Isang bitag ang napinsala. Tanda na hindi ito basta nawawala, lumilipat lang ng porma. Ang laban sa gubat habang hinahabol ang gabunan papunta sa gubat, dala ni Mang Lucio ang isang sulo na gawa sa tuyong damo at langis ng nyog. Alam nilang sa kagubatan mas mahina ang nilalang, malapit ito sa liwanag ng mga bitag, at wala itong sapat na anino upang magtago. Habang tumatakbo, bigla silang napalibutan ng hamog. Tila nawawala sa direksyon si Tonyo, kaya't sumigaw siya, "Tay! Nasaan po kayo?" Isang matinis na tinig ang sumagot. "Dito lang ako, anak," ngunit hindi iyon ang boses ng kanyang ama. Isa itong masyadong malambing, parang ginagaya lamang si Mang Lucio.
Agad umikot si Tonyo at nakita ang isang nilalang na may mukha ng kanyang ama, ngunit may buntot at kulubot na balat. Ako ang iyong ama, halika na't uwi na tayo. Tumakbo si Tonyo pabalik, at doon nakita si Mang Lucio na hawak ang sulo. Tonyo! Huwag kang makikinig sa kanya. Hinampas ni Mang Lucio ang gabunan gamit ang sulo. Napasigaw ito sa sakit at muling naglaho sa usok. Sa pagkakataong ito, nag-iwan ito ng bakas, isang bahagi ng balat nito na nasunog, at may maliliit na butil ng dugo sa lupa. Masasaktan siya. Kaya natin to, ani Mang Lucio. Paghahanda sa huling salubong, bumalik sila sa kubo. Alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ngunit ang tagumpay nilang iyon ay sapat upang malaman na hindi sila helpless. May paraan upang labanan ang gabunan. Tonyo, kailangan mong matutong gumamit ng anting-anting. Ikaw ang magiging susunod na tagapagtanggol ng lugar na to, tinuruan siya ni Mang Lucio ng mga orasyon. Kung paano timplahin ang langis. Kung paano pakiramdaman ang hangin, at kung paanong ang dilim ay hindi lang lugar ng takot, kundi lugar din ng kapangyarihan kung gagamitin sa tama. Habang tinuturo sa kanya ang mga ito, napagtanto ni Tonyo ang isang bagay, ang nilalang ay hindi basta demonyo o hayop. Isa itong dating tao, maaaring isinumpa, o nagtangka ng masamang ritual at nawala sa kanyang pagkatao. Sa pagtatapos ng gabi, magkasamang nakaupo ang mag-ama sa tapat ng kanilang altar, hawak ang kamay ng isa't isa. Babalik siya, Tonyo. Pero sa susunod, hindi na tayo ang kanyang hinahabol. Tayo na ang hahabol sa kanya. Tumango si Tonyo, ngayon ay hindi na bata, kundi isang mandirigma na. Kinabukasan, habang pinapatuyo ni Tonyo ang mga sugat nila mula sa laban, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanilang kubo. Payat, kuba, at may hawak na baston na tila yari sa punang balete. Ang kanyang mga mata ay mapurol, ngunit may lalim na tila alam ang mga sikreto ng kagubatan. Siya si Apo Andong, bulong ni Mang Lucio. Dati siyang albularyo, pero bigla siyang nawala sa baryo mga 10 taon na ang nakalilipas. Pumasok si Apo Andong sa loob ng kubo at naupo sa banig. Tumango siya kay Tonyo at saka nagsimulang magsalita. Alam ko na kung sino ang gabunan, anya. At kung bakit siya lumilitaw muli. Isang nilalang nagawa sa paghihiganti ayon kay Apo Andong, ang gabunan ay hindi orihinal na aswang. Isa siyang taong baryo na pinagkamalang mangkukulam noon. Ang pangalan niya ay Salome. Isang dalaga na may kakaibang ganda at tahimik na ugali. Maraming nagselos sa kanya, kabilang ang asawa ng isang mayamang taga-baryo. Isang araw, pinagbintangan si Salome na dahilan ng pagkamatay ng anak ng mayamang mag-asawa. Kahit walang sapat na ebidensya, ginapos siya at sinunog sa gitna ng plaza. Bago siya tuluyang mamatay, sumigaw siya ng isang sumpa, sa bawat gabing walang buwan, ako'y babalik. Hahanap ako ng katarungan. Ang mga anak ninyo ang magbabayad. Mula noon, tuwing wala ang buwan, may mga bata at babae na nawawala. Kalaunay pati matatanda. Walang palatandaan, walang iniwang katawan, maliban sa putik at amoy ng nasusunog na damo. Ang koneksyon ni Mang Lucio na patingin si Tonyo sa kanyang ama. Tay, alam niyo po ba to? Tumango si Mang Lucio, mabigat ang tingin. Apo Andong at ako ang huling tumutol sa pagpapaslang kay Salome. Pero wala kaming nagawa. Pinilit nila, ginapos siya. At ako ang napilit magputol ng kanyang buhok bago siya sunugin, parang simbolo raw ng pagkawala ng kasamaan. Tahimik si Tonyo. Ngayon ay unti-unti na niyang nauunawaan kung bakit tila may galit sa kanyang pamilya ang gabunan. Ang ama niya ay bahagi ng kasaysayan nito. Pero bakit ngayon lang po siya bumabalik, tanong ni Tonyo. Sagot ni Apo Andong, kailangan niyang maghintay ng 7 yugto ng dilim. 7 taon na puro bagong buwan sa mga partikular na gabi. Ngayon ay ika-7. Mga sinaunang ritual at panlaban naglabas ng lumang aklat si Apo Andong, gawa sa balat ng kalabaw at sulat sa sinaunang baybayin. Dito isinulat ang mga orasyon at panlaban sa mga nilalang na nagmula sa sumpa. Tinuruan niya si Tonyo ng mga dasal na binubulong sa alon ng hangin, mga linyang binibigkas sa gitna ng apoy. Isa sa mga ritual ay ang panawagan ng liwanag, isang uri ng dasal na nagpapalakas sa kandila upang makita ang anino ng aswang kahit pa ito'y nag-aanyong tao. Isa pa ay ang panlilito ng apoy, kung saan tinuturo kung paano gamitin ang usok mula sa tuyong tanglad at alagaw upang mawalan ng direksyon ang nilalang. Pero ang pinakamahalaga, ani Apo Andong, ay ang pagtanggap. Hindi mo matatalo ang gabunan kung may takot at galit sa puso mo. Kailangan mong maintindihan ang sakit niya.
Ang pagbabago kay Tonyo sa mga susunod na araw, sinanay si Tonyo hindi lamang sa paglalaban, kundi sa pag-unawa. Binuksan ni Apo Andong ang isip niya sa mas malawak na konsepto ng kabutihan at kasamaan. Hindi lahat ng aswang ay piniling maging ganoon, ani Andong. Minsan, tayo ang gumagawa sa kanila. Lalong lumalim ang damdamin ni Tonyo. Kung dati ay galit siya sa gabunan, ngayon ay may bahid na ng awa. Ngunit hindi ito kahinaan, ito'y porma ng lakas, dahil sa pag-unawa, natututo siyang hindi mabulag ng damdamin. Nagsimula rin siyang makakita ng mga palatandaan. Bago sumulpot ang gabunan, namamatay ang mga langgam. Ang hangin ay biglang tumitigil, at ang mga kandila ay nangingitim kahit walang usok. Ang babala ng gabunan isang gabi, habang naglalagay ng langis si Tonyo sa paligid ng bahay, may humuni sa hangin. Hindi ito ibon, kundi tinig na mahina ngunit matalim, isa ka rin sa kanila kung hindi mo ako tutulungan, ikaw ang isusunod ko. Biglang dumilim ang paligid. Ang mga ilaw ay pawang napundi. Ngunit sa gitna ng dilim, lumitaw ang isang anyo sa ibabaw ng puno ng mangga, isang babae na tila kalahating tao, kalahating anino. Ito ang gabunan. Ngayon ay malinaw na. Ngunit hindi siya umatake. Tumitig lang ito kay Tonyo bago tuluyang naglaho sa isang ulap ng usok. Ang desisyon dito naisip ni Tonyo ang isang ideya. Tay, Apo Andong baka hindi natin siya kailangang patayin. Baka kailangan lang niyang marinig. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Lucio. Dalhin natin siya sa lugar kung saan siya sinunog. Doon natin siya harapin. Doon natin siya kausapin. Tumango si Apo Andong. Mapanganib pero yan ang paraan para wakasan ang sumpa. Kailangang magsama-sama ang dugo ng nakaraan at dugo ng kasalukuyan. Kailangan niyong harapin ang gabunan hindi bilang kaaway, kundi bilang bahagi ng kasaysayan. Paghahanda sa pagtubos nagsimula silang maghanda. Dinala nila ang mga gamit sa luma at iniwang plaza sa gitna ng kabubatan, doon mismo sinunog si Salome. Nilinis nila ang lugar, pinatayo ang isang altar, at nilagyan ng mga bulaklak, asin at langis. Inihanda rin nila ang isang kahon ng mga alaala, mga bagay na naiwan ni Salome, na tinago ni Apo Andong sa loob ng maraming taon, panyo, larawan, at ang huling liham nito bago mamatay. At sa gitna ng altar ay inilagay ang isang bagong krus, gawa sa parehong kahoy ng santol na hawak ni Tonyo. Sa tahimik na gabi ng bagong buwan, walang aninong sumasayaw sa ilalim ng liwanag. Lahat ng ilaw ay patay, maliban sa mga kandila sa lumang altar na itinayo ni Tonyo, Mang Lucio, at Apo Andong. Nasa gitna sila ng kagubatan, sa mismong lugar kung saan sinunog si Salome, ang babaeng naging gabunan. Ang hangin ay malamig at mabigat. Tila may presensya na nakamasid mula sa kadiliman. Walang uwak, walang kuliglig, walang huni, pawang katahimikang nagbabadya ng isang kakaibang pagsilang ng mga alaala. Ang simula ng ritual, simulan mo na, Tonyo, mahinang bulong ni Apo Andong habang hawak ang orasyon sa lumang aklat. Tumayo si Tonyo sa harap ng altar. Huminga siya ng malalim, saka binigkas ang unang linya ng panawagan, o kaluluwa ng nasaktan, halina't pakinggan ang panalangin ng mga anak ng pagkakamali. Hatid namin ang ilaw ng pag-unawa, hindi ang apoy ng puot. Sa ikatlong ulit ng orasyon, nagsimulang gumalaw ang hangin. Pumailan lang ang usok ng kandila, paikot sa kanilang paligid. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang babae, babaeng mahaba ang buhok, maputla ang balat, at ang mga mata ay nagliliyab sa puot at hinagpis. Ang pagdating ng gabunan ito na siya. Ang gabunan. Hindi siya tumutulo ang laway gaya ng ibang aswang. Hindi rin siya naggangalit o nagsusugat. Siya ay malamig at mapanatag, isang espiritong buo sa kanyang layunin, paghihiganti. Tao na naman, malamig na sabi niya. Narito kayo upang tapusin ang aking sumpa o upang wakasan ang inyong lahi. Humakbang si Tonyo palapit, dala ang kahon ng mga alaala ni Salome. Narito kami upang humingi ng tawad. At upang ibalik ang inagaw sa iyo, ang iyong pangalan. Pagbubunyag ng katotohanan, dahan-dahang inilabas ni Tonyo ang bawat laman ng kahon, ang lumang panyo na may inisyal na, ang larawan ni Salome na may ngiti, at ang liham na isinulat bago siya pinatay. Binasa ni Tonyo ang nilalaman ng liham, kung ako man ay mawala, huwag sana akong malimutan. Hindi ako masama. Hindi ako manggagaway. Ako'y anak ng pag-ibig, hindi ng puot. Tahimik ang gabunan. Ang apoy ng kanyang mata ay tila kumurap. May bahid ng pag-aalinlangan. Ang ginawa sa iyo ay kasalanan ng nakaraan, sabi ni Tonyo.
Ngunit huwag mo nang dalhin ang sakit na yon sa mga inosente. Kami ang humaharap ngayon, hindi upang lumaban, kundi upang itama ang mali. Ang alay ng dugo ngunit hindi sapat ang salita. Ayon sa sinambit ni Apo Andong, kailangan ng alay ng tunay na sakripisyo, isang dugo na kusang ibibigay, hindi upang mamatay, kundi upang magsimula muli. Dugo ng anak at ama, sabi ni Andong. Upang mabuo muli ang balanse ng nakaraan at kasalukuyan. Lumapit si Tonyo at bahagyang sinugatan ang sarili sa palad. Sumunod si Mang Lucio. Hinayaan nilang tumulo ang kanilang dugo sa isang mangkok na gawa sa niyog. Inalay nila ito sa harap ng gabunan. Sa sandaling iyon, umuga ang lupa. Ang mga kandila ay lumaki ang apoy. At mula sa anino, unti-unting bumaba ang anyo ng gabunan. Ang pagsubok ng kaluluwa ngunit bago tanggapin ang alay, sumubok pa rin ang gabunan. Nagtanong siya kay Tonyo, kung ako ang naging ina mo, at ako'y sinunog sa harap mo, anong gagawin mo sa mga pumatay sa akin? Napaisip si Tonyo. Ngunit sagot niya, hindi ko sila papatayin. Papakitaan ko sila ng habag, dahil yon ang dapat na ginawa nila sa'yo. Sa sagot na yon, isang ilaw ang bumaba mula sa langit, banayad at maputi. Ang katawan ng gabunan ay nanginig. Mula sa anino ay lumitaw ang isang batang babae na tila kawangis ni Salom. Siya ay ngumiti at lumapit kay Tonyo. Maraming salamat, bulong niya. Sa wakas, makapapahinga na ako. Pagwawakas ng sumpa dahan-dahang naglaho ang gabunan, kasabay ng pagliwanag ng buong paligid. Pati ang dating madilim na kagubatan ay tila luminaw at sumariwa. Ang mga ibon ay nagbalik, ang mga dahon ay gumalaw sa ihip ng buhay. Wala na siya, sabi ni Apo Andong, may luha sa mata. Ang sumpa ay tapos na. Nagyakapan si Tonyo at Mang Lucio. Hindi nila napigilang mapaluha, hindi sa takot, kundi sa ginhawang hatid ng kapatawaran at pagkakabuo ng isang trahedyang matagal nang gumugulo sa kanilang pamilya. Ang altar ng alaala bago sila umalis, iniwan nila ang altar bilang alaala. Nilagyan nila ito ng panibagong inskripsyon, sa ngalan ng mga napagsinungalingan, ng mga hinusgahan, at ng mga nakalimutan. Huwag tayong maging mga apoy ng pagkamuhi, kundi mga ilaw ng pag-unawa. At mula noon, hindi na muling nakita ang gabunan. Ngunit ang alaala niya ay nanatiling buhay, hindi bilang halimaw, kundi bilang biktima ng kasaysayan. Sa susunod na bahagi, Part 6, ang balik ng kapayapaan at ang lihim ng mga sinaunang nilalang sabihin mo lang next para ipagpatuloy ko. You said, next chat said, Part 6, ang balik ng kapayapaan at ang lihim ng mga sinaunang nilalang, 1,000 salita. Matapos ang gabing iyon ng pagsasakatuparan ng ritual, nagbago ang lahat sa paligid ni Tonyo at Mang Lucio. Ang dating madilim na kagubatan ay tila naging mas luntian, mas payapa, at mas malayo sa anino ng pangamba. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, isang mas malalim na lihim ang unti-unting nabubunyag, isang lihim tungkol sa sinaunang koneksyon ng kanilang pamilya sa mga nilalang na matagal nang ikinubli ng panahon. Pagbabalik sa bahay nang sila ay makabalik sa baryo, sinalubong sila ng mga kababayan na nag-aabang sa balita. Wala ni isa mang nilalang ang umatake noong gabi. Ang mga alagang hayop ay ligtas, at ang mga sanggol na dati madaling lagnatin ay mahimbing na natulog. Parang may nawala sa hangin, sambit ng isang matandang babae. Wala na ang bigat. Parang napalayas ang dilim. Tahimik lamang si Tonyo. Hindi niya alam kung paano isasalaysay ang mga pangyayari. Paano mo nga ba ilalarawan ang isang engkwentrong hindi lang sa pagitan ng tao at halimaw, kundi ng kasalanan at kapatawaran? Ang lihim ni Apo Andong ilang araw matapos ang ritual, muling bumisita si Tonyo at Mang Lucio kay Apo Andong. Doon, isinalaysay sa kanila ng matanda ang matagal na niyang tinatagong katotohanan. Ang gabunan ay hindi lamang isa, anya. Sila ay lahi ng mga nilalang na isinumpa hindi dahil sila ay masama, kundi dahil sila ay biktima ng inggit, takot, at kasinungalingan. Nagulat si Tonyo. Ang Salom na inyong nakilala ay ang huli sa kanilang lahi sa baryong ito. Ngunit sa ibang panig ng mundo may iba pa. Mga kaluluwang hindi matahimik. Mga nilalang na nananahanan sa dilim, naghihintay ng hustisya. Ipinakita ni Apo Andong ang isang sinaunang mapa, may marka ng mga lugar na tinatawag na mga luklukan ng anino. Isa sa mga lugar ay nasa mismong baryo ni Tonyo, ang iba'y nasa kabundukan ng Hilaga, sa gitna ng kagubatan ng Timog, at sa mga baybayin ng kanluran. Ang tawag ng panibagong misyon, ang ginawa ninyo ay hindi pagtatapos, dagdag pa ni Apo Andong. Ito ay simula. Nagkatinginan sina Tonyo at Mang Lucio.
Alam nilang ang kanilang misyon ay hindi lamang para sa sarili nilang baryo, kundi para sa lahat ng nilalang na isinumpa ng kasaysayan. Bakit kami? Tanong ni Tonyo. Dahil kayo ang unang humarap sa isang gabunan ng may puso, hindi armas. At iyon ang tunay na sandata laban sa dilim. Ang panaginip na paalala kinagabihan na naginip si Tonyo. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Salome. Hindi bilang isang multo, kundi bilang isang magandang babae, nakasuot ng puting saya, may hawak na bulaklak. Hindi pa tapos ang lahat, anak, anya. Ngunit simula pa lamang ito. Hanapin mo ang iba. Hindi lahat ng itinuturing na halimaw ay dapat katakutan. Minsan, sila ang tunay na biktima. Nagising si Tonyo na may luha sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng takot, ito'y luha ng panibagong pag-unawa at layunin. Paghahanda para sa paglalakbay kinabukasan, nagsimulang maghanda si Tonyo at Mang Lucio. Hindi na sila lalaban upang pumatay ng aswang. Mula ngayon, lalakbay sila upang pakinggan, unawain, at iligtas ang mga nilalang na iniwan ng panahon. Nagpaalam sila sa mga kababaryo. Hindi nila isinawalat ang lahat ng detalye, sapat na ang ipaliwanag na sila'y may panibagong misyon ng pagkakabuo at kapayapaan. Ang regalong pagsubaybay bilang tanda ng pasasalamat, iniwan sa kanila ni Apo Andong ang isang sinaunang agimat, isang itim na kwintas na may batong hugis buwan. Ito'y hindi upang lumaban, paliwanag niya. Ito'y upang makita ninyo ang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Gamitin niyo lamang kung handa na ang puso. Isang bagong simula habang naglalakad sila palayo sa baryo, tanaw ang liwanag ng araw na papalubog, sabay silang napatingin sa langit. Akala ko tapos na ang laban, ani Mang Lucio. Hindi ito laban, tay, sagot ni Tonyo. Ito ay paglalakbay. Para sa mga hindi narinig. Para sa mga hindi naintindihan. At sa bawat hakbang nila, tila may mga mata sa kabubatan na nagmamasid, hindi na galit, kundi umaasang sila na ang magiging tinig ng mga boses na matagal nang pinatahimik. Matapos ang kanilang pag-alis sa baryo, naglakbay sina Tonyo at Mang Lucio patungo sa Hilaga, dala ang agimat na ipinagkaloob ni Apo Andong. Ang agimat ay may kakaibang kapangyarihan na nagpapakita ng mga bagay na karaniwan ay hindi nakikita ng tao, mga nilalang at pangyayari na nananahan sa anino ng mundo. Pagsisimula ng paglalakbay sa unang araw ng kanilang paglalakbay, dumaan sila sa mga kabubatan na tila payapa sa unang tingin. Ngunit sa likod ng mga punong matataas at mga damuhan ay may mga mata na nagmamasid, mga nilalang na nagkukubli, iniiwas ang liwanag ng araw. Sa tulong ng agimat, nakita ni Tonyo ang mga anino na gumagalaw ng maliksi. May mga halimaw na hindi pa niya nakikita, iba't ibang uri ng aswang na may kakaibang anyo, may mga may pakpak, may mga may buntot, at may mga kamay na parang kuko ng uwak. Ang mga unang engkwentro habang nagpapahinga sila sa gilid ng ilog, biglang may humarap sa kanila. Isang nilalang na hindi tao, ngunit hindi rin halimaw, isang maladyos na espiritu na may mga mata na kumikislap sa dilim. Ako ang tagapangalaga ng mga nilalang dito sa Hilaga, sabi ng espiritu. Hindi lahat ng aswang ay masasama. Ngunit may mga masama na nagsisilbing panganib sa balanse ng kalikasan. Ipinakita nito ang isang lugar sa mapa na may madilim na aura, isang kuta ng mga halimaw na tinatawag na mga anak ng kadiliman. Sila ang dahilan kung bakit patuloy ang lagim sa iba't ibang baryo. Ang kwento ng mga anak ng kadiliman ipinaliwanag ng espiritu na ang mga anak ng kadiliman ay mga aswang na nagmula sa matandang sumpa. Sila ay naghahangad ng kapangyarihan upang maghari sa mundo ng mga tao at nilalang. Sabi ng espiritu, ang tanging makapipigil sa kanila ay ang pagkakaisa ng mga nilalang na may mabubuting puso, tulad ng ginawa ni Tonyo at Mang Lucio. Pagharap sa unang pagsubok habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, dumaan sila sa isang baryo na sinalanta ng mga aswang. Nakita nila ang mga guho ng mga bahay, ang mga tao ay takot at naghihirap. Dito nila hinarap ang unang pagsubok, isang grupo ng mga anak ng kadiliman na may mapanirang lakas. Gamit ang agimat, nagawang makita ni Tonyo ang kahinaan ng mga ito, ang kanilang takot sa liwanag ng araw at sa pagkakaisa ng mga tao. Sa tulong ng mga taga-baryo, nagkaisa sila upang itaboy ang mga halimaw gamit ang mga kandila, dasal, at matibay na loob. Pag-unawa sa tunay na laban sa pagtatapos ng araw, napagtanto ni Tonyo na ang tunay na laban ay hindi pagpatay sa mga nilalang, kundi ang pag-unawa at pagdadala ng kapayapaan sa puso ng bawat isa. Natutunan niya na may mga halimaw na biktima rin, at may mga tao ring nagiging halimaw dahil sa takot at galit.
Pagtutulungan ng tao at nilalang bilang tanda ng pasasalamat, ibinigay ng mga taga-baryo ang kanilang mga lumang dasal at ritual upang makatulong sa paglaban sa kadiliman. Pinag-aralan ni Tonyo at Mang Lucio ang mga ito upang magamit sa kanilang susunod na misyon. Paghahanda sa susunod na destinasyon pagkatapos ng kanilang tagumpay, tinahak nila ang mas malalim na kabubatan patungo sa isa pang lugar na pinaniniwalaang may malakas na konsentrasyon ng mga halimaw. Dito magsisimula ang isang mas malaking pagsubok, isang pagharap sa mga nilalang na hindi lamang nangangailangan ng tulong kundi pati na rin ng pagbabago sa kanilang kaluluwa. Pagdating ni Tonyo at Mang Lucio sa huling bahagi ng kanilang paglalakbay, dala nila ang lahat ng karanasan, kaalaman, at pag-asa na kanilang natipon mula sa mga naunang laban. Sa harap nila ngayon ang pinakamalaking pagsubok, ang huling laban upang wakasan ang lagim ng mga aswang sa Gabunan at sa iba pang lugar, at muling ibalik ang kapayapaan sa kanilang mundo. Pagdating sa pinakatinding lugar sa puso ng madilim na kabubatan, isang lugar na matagal nang tinakot ng mga tao ang kanilang nilakbay. Dito, sa isang lumangkutan na nilubog ng ulap at anino, naninirahan ang pinuno ng mga anak ng kadiliman. Dito rin nila matatagpuan ang mga halimaw na patuloy na nagpapahirap sa mga tao at nilalang. Ang mga hangin ay malamig, ang paligid ay tahimik, ngunit matindi ang enerhiyang nagpaparamdam ng panganib. Paghahanda ng isang panibagong ritual, hindi na sila nag-iwan ng pagkakataon sa takot. Ginamit ni Tonyo at Mang Lucio ang mga lumang dasal, ritual, at ang kapangyarihan ng agimat upang maghanda sa kanilang huling paglaban. Ang buong lakas nila ay nakatuon sa pagsira sa sumpa na nagpapatagal sa mga halimaw sa dilim. Hindi lamang ito laban ng katawan, kundi laban ng espiritu at puso. Ang huling laban sa kalagitnaan ng gabi, biglang sumiklab ang labanan. Ang mga anak ng kadiliman ay lumabas, nakipagsagupa sa tapang at pananalig ni Tonyo at Mang Lucio. May mga sandaling tila silang matatalo, ngunit sa tulong ng pagkakaisa, pag-asa, at pananalig, nagtagumpay sila sa pagwasak sa pangunahing pinagmumulan ng sumpa. Pagbabago ng kapalaran sa paggising ng araw, unti-unting naglaho ang mga anino. Ang mga aswang ay nagbago, hindi na sila mga nilalang na kinatatakutan, kundi mga nilalang na muling tinanggap sa kanilang tunay na anyo. Ang mga tao sa baryo ay nagdiwang, nagpasalamat sa tapang ni Tonyo at Mang Lucio na nagdala ng pag-asa at bagong umaga. Bagong bukang liwayway ang kwento ni Tonyo at Mang Lucio ay naging alamat sa kanilang lugar. Naging simbolo sila ng tapang, pagkakaisa, at pag-asa laban sa dilim. Hindi na lamang nila nilaban ang mga aswang, kundi ipinakita nila na ang tunay na laban ay ang pag-ibig, pag-unawa, at pagtanggap. Pagbalik sa bahay bumalik si Tonyo at Mang Lucio sa kanilang baryo bilang mga bayani, dala ang mga kwento ng kanilang paglalakbay at mga aral na natutunan. Pinagpatuloy nila ang pagtuturo sa mga kabataan tungkol sa tunay na kahulugan ng tapang, respeto, at pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Pangwakas na mensahe ang laban ng mag-ama ay patunay na sa kabila ng dilim, laging may liwanag na magbibigay gabay sa atin. Sa bawat pagsubok may pag-asa. At sa bawat kwento ng takot, may kwento rin ng pag-asa at pag-ibig. 5.